Ang kahusayan ay nakasanayan. Hindi ka magiging mahusay sa bilyar o pitcha pool dahil sa iisang malaking desisyon lamang habang naglalaro. Nagiging mahusay ka dahil sa maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw sa ibabaw ng mesa habang hawak ang tako at tisa. Ganyan ang ibig sabihin ng tanyag na kasabihan ni Aristotle. Ang ating pagkatao ay nabubuo sa mga bagay na ating paulit-ulit na iniisip at ginagawa. Kaya ang kahusayan sa isang laro ay hindi isang pangyayari lamang, kundi isang gawi o kinasanayan. Pansinin mo, karamihan sa atin ay nagnanais na makamit ang ating mga pangarap sa buhay sa isang iglap lang. Gusto agad ng maayos na kalagayan, maunlad na kabuhayan, pambihirang galing at magandang pamumuhay. Ngunit ang katotohanan, ang tunay na kahusayan ay hindi bigla ang dumarating. Hindi ka huhusay sa iyong laro sa loob lamang ng isang araw ng pagsasanay. Hindi ka yayaman sa isang araw ng pagtatrabaho. At hindi ka nagiging dalubhasa dahil lamang sa panandaliang motibasyon. Nagiging mahusay ka dahil sa tamang pag-isip at sa pagiging pare-pareho ng iyong gawain. Ang simpleng pagkilos kahit tinatamad ka. Ang pag-aaral at pagmamasid kahit walang nakatingin. Ang pagsasanay ng tamang pagtira kahit kaunti lang ang nakikitang pag-unlad. At ang pagpili araw-araw na huwag sumuko sa pagsasanay. Ang mga gawaing ito ay parang interes na dumarami, maliit at tila walang halaga sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon ay lumalaki at nagdudulot ng malaking pagbabago. Tingnan natin ang mga huwaran, sina Lebron James, Kobe Bryant, at maging ang ating idolo sa bilyar na si Efren, Bata, Reyes, hindi sila naging dakila dahil minsan lang silang nabigyan ng inspirasyon. Naging natatangi sila dahil paulit-ulit nilang ginawa ang tamang hakbang, kahit mahirap, kahit nakakasawa, at kahit walang kasiguraduhang mananalo agad. Ganoon din sa larong wooden Pinoy pitcha pool. Dito madalas nagkakamali ang marami, akala nila kailangan ng tamang panahon o swerte para gumaling. Ang kailangan talaga ay tamang ugali at gawain. Ang tamang tantya, paghawak ng pamato, at pagkontrol ng lakas ay nahahasa hindi sa isang tira lang, kundi sa libu-libong ulit na pagsasanay sa ibabaw ng tabla. Sa huli, ang iyong kinabukasan ay hindi nabubuo ng isang malaking desisyon. Ito ay hinuhubog ng mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Kaya kung nais mong umasenso at maging mahusay, baka hindi mo kailangan ng panibagong pangarap, kailangan mo lang ng tamang mga gawi na isasabuhay sa bawat pagkakataon. Kung nagustuhan mo ang aral na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-follow. Marami pa tayong ibabahaging mga prinsipyong makatutulong sa iyo, hindi lang sa laro, kundi pati sa buhay. Maraming salamat!